mga utol. May mga taong hindi tumitigil magsimba tuwing simbang gabi. Kahit patay na, tuwing madaling araw halos wala ng tao sa simbahan. Malamig ang hangin, mabagal ang oras. May pakiramdam na parang nakatigil ang mundo sa paligid mo. Pero may isang lalaki na hindi kailanman lumiban sa simbang gabi. Mag-isa, tahimik, walang kasamang pamilya. Araw-araw, o mas tamang sabihin, gabi-gabi, nandun siya sa parehong upuan, sa parehong hilera. Isang gabi, may umupo sa tabi niya. Isang matandang lalaki, payat, maputi ang buhok, tahimik din. Pero may kakaiba sa kanya. Palagi siyang nauuna sa pagdarasal. At doon nagsimula ang tanong ni Ruben. Bakit parang alam ng matanda ang lahat ng dasal kahit hindi pa sinasabi ng pare? Minsan, kahit hindi pa nagsisimula ang homily, tumatango na ang matanda na parang sang-ayon sa sasabihin. Ang pangalan ng lalaki ay Ruben. Isa siyang ordinaryong tao. Walang bisyo, walang kaaway. Pero may isang dahilan kung bakit siya nagsisimba tuwing madaling araw. May kasalanang hindi niya kailanman mapatawad sa sarili niya. Isang pangakong napako, isang pagkakataong pinalampas na bumabagabag sa kanya hanggang ngayon. Noong unang gabi niyang napansin ng matanda, hindi siya nagtaka. Natural lang na maraming nagsisimba sa simbang gabi. Normal lang na may mga taong sadyang relihiyoso. Pero habang lumilipas ang mga gabi, gabi-gabi, nandoon ang matanda. Parehong upuan, parehong oras ng pagdating, at palaging umaalis bago pa man matapos ang misa. Hindi siya nagsasalita. Ngumingiti lang siya kapag nagkakatinginan sila ni Ruben. Isang ngiting malungkot pero mapayapa. Sa ikatlong gabi, sinubukan ni Ruben na kausapin ang matanda. Magandang gabi po, bati niya. Tumangulang ang matanda at ngumiti ulit. Hindi sumagot. Sa ikaapat na gabi, inabutan niya ito ng candy. Umiling lang ang matanda. Pero this time, may kasamang tapik sa balikat na parang sinasabing, "Salamat, iho." Pero hindi pa rin nagsasalita. At palagi, bago ang huling pagbabasbas ng pare, bigla na lang siyang tatayo at maglalakad papalabas, na para bang may hinahabol na hindi nakikita ng iba. Sa ikalimang gabi, doon na napansin ni Ruben ang mas kakaiba. Kapag yumuyuko ang matanda para magdasal, hindi gumagalaw ang anino nito. Parang wala itong bigat, parang hindi talaga nandoon. Napatingin si Ruben sa sahig, sinundan ng tingin ang anino ng poste, anino ng mga upuan, anino niya. Pero ang anino ng matanda parang nakapakulang, hindi sumusunod sa galaw ng katawan niya. Doon na nagsimulang kabahan si Ruben. Isang beses, nahuli niya ang sarili niyang bubulong. "Tay, okay lang po ba kayo?" Sa pagkakataong iyon, dun lang nagsalita ang matanda. Ang boses niya mahina pero malinaw at tumagos sa kaluluwa ni Ruben. "May hinihintay pa ako." Pagkatapos noon tumayo ang matanda, lumabas ng simbahan at nawala sa dilim. Hindi siya nakita ni Ruben na lumiko sa kanto o sumakay ng kahit ano. Naglaho na lang siya. Hindi na nakatulog ng maayos si Ruben pagkatapos noon. Sino ang hinihintay niya? Bakit sa simbahan pa? Bakit sa tabi pa niya? Sa ika-6 at ika-7 gabi, nandun pa rin ang matanda. Pero this time, hindi na nakatingin si Ruben. Pinipilit niyang huwag lumingon. Pero ramdam niya ang presensya nito sa tabi niya. Isang malamig na hangin na hindi galing sa labas. Sa ika-8 simbang gabi, bisperas ng Pasko, hindi na nakatiis si Ruben. Kailangan niyang malaman. Pagkatapos ng misa, nilapitan niya ang sakristan na nagliligpit ng mga gamit. "Kuya," sabi niya, nanginginig ang boses. "Yung matandang nagsisimba rito gabi-gabi. Kilala niyo po ba? Lagi siyang nakaupo sa may bandang likod." Napahinto ang sakristan.
Tinitigan niya si Ruben na parang sinusuri kung nagbibiro ba ito. Napabuntong hininga siya. Iho, matagal na pong patay yun, sabi niya. Si Mang Celso. Dating nagsisimba rito araw-araw. Halos dito na nga tumira. May kwento pa nga na nangako raw siyang tutulong sa isang batang ulila na nakilala niya. Aampunin daw niya. Kaso, inatake siya sa puso bago niya matupad. Nanlamig ang buong katawan ni Ruben. Ang dugo niya parang naging yelo. Unti-unti, bumalik sa alaala niya ang lahat. Isang matandang lalaki sa ampunan. Isang pangakong babalikan siya. Isang pangakong hindi na natupad. Dahil siya ang batang iyon. Huling gabi ng simbang gabi. Mas tahimik kaysa dati. Ang hangin, mas malamig. Naupo si Ruben sa dati niyang pwesto. Pero this time, hindi na siya takot. Naghihintay siya. At gaya ng dati, dumating ang matanda. Pero ngayon, mas malinaw na ang itsura niya. Mas mabigat ang presensya. Tumingin ito kay Ruben, hindi na malungkot ang mga mata. Salamat, sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng kapayapaan. Hindi mo ako nakalimutan. Patawad, sagot ni Ruben habang tumutulo ang mga luha niya. Hindi ko po alam. Akala ko, kinalimutan niyo na ako. Ngumiti ang matanda. Isang ngiting puno ng pagmamahal. Tumayo siya. At sa unang pagkakataon sa 9 na gabi, tinapos niya ang buong misa. Sabay silang naglakad palabas ng simbahan. At pagtapak nila sa labas, lumingon si Ruben para magpaalam. Pero wala na siya. Kinabukasan, araw ng Pasko, bumalik si Ruben sa ampunan kung saan siya lumaki. Tinupad niya ang pangako ni Mang Celso. Nag-sponsor siya ng isang batang ulila. Tahimik, walang kapalit. At simula noon, wala nang nakakita sa matandang nagsisimba tuwing madaling araw. Dahil sa wakas, natahimik na siya. May mga kaluluwang hindi nananakot. Hindi nagpaparamdam para manakit. May iba na bumabalik dahil may iniwan silang hindi natapos. Isang pangako, isang misyon, hindi pa huli ang paggawa ng mabuti. Hanggat may pagkakataon, hanggat humihinga, laging may chance para itama ang mali at tutuparin ang mga napako. Kung naniniwala ka na may mga kaluluwang nagbabantay tuwing Pasko, i-like mo ang video na to. I-share mo sa taong hindi mo pa napapatawad o sa taong kailangan mong hingan ng tawad. At mag-subscribe dahil marami pa tayong kwentong pag-uusapan ngayong Disyembre.